Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo nyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo sa takas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad na kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw ayon din sa kasulatan at siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao.
Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa harap ng kadakilaan na nakikita natin ang ating kaliitan. Sa harap ng kagandahan, nakikita natin na hindi tayo karapat-dapat. Pangit tayo. Hindi tayo maganda. Sa harap ng kabanalan, napapansin natin ang ating pagkamakasalanan. Yan ang naranasan ni Propeta Isaías nung nagkaroon siya ng pangitain ng presensya ng Diyos. Nakita niya kanyang sarili sa gitna ng isang palasyo. Nandoon ang Diyos, nakaupo sa isang trono, at ang kwartong yun ay punong-puno ng kaningningan at kaluwalhatian. Pinapalibutan siya ng liwanag at ng mga anghel. May mausok ng kadakilaan ng Diyos. Natakot si Isaías, si Propeta Isaías, kasi nakita niya na siya'y makasalanan. Paano siya makakaharap sa kabanalan na siya ay makasalanan? Akala niya mamamatay siya, pero hindi. Nilinis siya ng isang anghel. Ang kanyang labi na madumi ay nilagyan ng uling na galing sa altar ng Diyos, at nilinis hindi lang ang kanyang labi, kundi ang kanyang buong pagkatao. Nung nagtanong ang Diyos kung sino ang ipadadala niya, nag-volunteer kaagad si Isaías. "Narito ako. Ako ang isugo mo." Generous siya sa kanyang pag-alok ng kanyang sarili, kasi siya ay nalinis na ng Diyos sa kanyang kasamaan. Naranasan niya ang kabanalan ng Diyos. Naranasan din ni Pedro at ang mga kasama niya ang kadakilaan ni Jesus. Bilang mga ngisda, alam nila ang ugali ng mga isda. Sila'y nahuhuli lamang sa gabi. Ngunit magdamag silang ng isda at walay silang nahuli. Pero nung sinabi ni Jesus na ihulog ang lambat sa tanghaling tapat, ang lambat na nilinis na nila, inayos na nila, ngayon ihuhulog na naman, kasi sinabi ni Jesus. Nakahuli sila, hindi lang ng isda. Napakarami ang nahuli nila, na napuno ang 2 bangka ng isda, na halos itong malubog. Unang kababalaghan, nakahuli sila sa tanghaling tapat. Pangalawang kababalaghan, ang dami ng kanilang huli na halos malubog ang 2 bangka. Nakita ni Pedro na hindi ito pangkaraniwang tao, ang Jesus na ito. Kaya napaluhod siya at nagwika, "Lumayo ka sa akin. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ako'y isang makasalanan."
Ngunit hindi lumayo si Jesus. Inanyayahan pa nga sila. Kaya binigyan sila ng misyon ni Jesus na manghuli na ngayon ng tao, hindi lang ng isda. Kaya iniwanan na nila ang kanilang bangka, ang mga huli nila, at sumunod na kay Jesus. Iba na ang misyon nila. Para silang isang tao na naghahanap ng mamahaling perlas. At noong makatagpo ng perlas na totoong mahalaga, ipinagbili ang lahat ng ari-arian nila upang makuha ang perlas na yon. Ang perlas na yon nakita nila ay si Jesus. Kaya iniwan nila ang lahat, ang trabaho nila, ang pamilya nila upang sumunod kay Jesus. Hingin natin sa Diyos na makita natin ang kabanalan niya at maakit tayo sa Kanya. Banal ang salita ng Diyos na napakinggan natin. Banal ang katawan ni Kristo na tinatanggap natin sa komunyon. Banal ang misa na dinadaluhan natin. Banal ang simbahan na kinabibilangan natin. Are we conscious of the holiness that we touch, we see, we participate in, and we receive? Baka hindi na tayo conscious sa mga kabanalang ito, mga banal na gawain na hinalahukan natin. Dahil sa mga banal ang mga ito, napapabanal din tayo. Being near what is holy, we become holy. Tulad po ng apoy na galing sa altar, banal, na inilagay sa dila ni Propeta Isaías. Naging banal din siya. Kaya nagiging banal din po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na banal. Naging banal tayo sa ating pagtanggap ng katawan ni Kristo na banal. Sa ating pakikiisa sa pagdiriwang na banal sa ating banal na misa. Dahil sa tayo ay napabanal, maging handa din tayong pabanalin ang iba. Maging handa din tayong sumunod sa Diyos. Pinapadala din tayo. Ang kabanalan ay hindi lang po para sa ating personal enjoyment. Ang kabanalan ay isang misyon na ibahagi din natin sa iba. Kung tayo ay banal, sikapin din natin na ang mga tao sa piling natin ay maging banal din. Kaya sabihin din po natin, ang sinabi ni Propeta Isaías, narito ako, O Panginoon, isugo mo ako. Here am I, Lord, send me. Yan din dapat ang ating damdamin dahil sa ating pagiging isa sa mga bagay na banal. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos na tayo'y lumalapit sa Kanya at nailalapit tayo sa Kanya na banal. Sinabi po ng Diyos kay Moises sa Lumang Tipan, "Be holy, for I, the Lord your God, am holy." Maging banal kayo kasi ako na inyong Diyos ay banal. At hindi lang niya yan inutos sa atin, binigyan tayo ng pagkakataon na makiisa sa kabanalan ng Diyos. Kaya kung tayo binyagan, nasa atin ang buhay ng Diyos. Naging ama natin ang Diyos Ama. Naging kapatid natin ang Diyos Anak. Naging templo tayo ng Diyos Espiritu Santo. At ang layunin natin ay makapunta sa tahanan ng Diyos na banal. So we are enveloped in holiness. Sana po maramdaman natin ito, mamalaya natin ito, at pahalagahan natin ang kabanalang ito. At ibahagi din natin sa iba. Kaya narito ako, Panginoon, isugo mo ako.